Isang pinagpalang araw sa inyo mga kapatid. Kamusta kayong lahat at nawa ay sa mabuti kayong kalagayan. At binabati ko kayong lahat dyan sa ating satellite mission, dyan sa Barangay Payatas, Quezon City. At ako'y bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw sa araw na ito. At nawa ay sa mabuti kayong kalagayan. At nawa ay sumainyo ang kaharian ng Diyos. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, kamusta kayong lahat? At sa kabila ng mga sitwasyong na nangyayari dyan sa Pilipinas, at purihin ang Panginoon at nasa mabuti kayong kalagayan. At anuman ang naranasan ng ibang bayan, anuman ang naranasan ng ibang ating mga kapatid doon sa ibang bayan, sa bayan ng Catanduanes at saka sa bayan ng Rizal, tayo ay nakikisimpatya sa inyong mga problema, sa inyong mga kahirapan, at lagi ko lang, ang akin lamang maipabahagi sa inyong mga kapatid ay patuloy tayong magpapakatatag at tumingin sa kabutihan ng Panginoon sa kabila ng mga sitwasyon. Dapat lagi nating alalahanin na mayroong Diyos at mayroon tayong sandigan sa kabila ng ating mga kahirapan. Amen mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, ngayon ay ika-12 ng Nobyembre sa taong 2020 at muli ako'y patuloy na bumabati sa inyo ng pinagpalang araw. Sa ating pagpapatuloy mga kapatid, ang ating inspirational message sa inyo sa araw na ito ay tungkol sa unang utos or the Great Commandment. Amen? Mga kapatid, kung maalala natin yung ating pinag-aralan nung nakaraan, ay ang mga kaparaanan ng Panginoon. Ang pangalawa doon ay yung obedience para sa mga kautusan ng Panginoon, at ang kaparaanan ng Panginoon upang sumunod tayo sa Kanya ay binigyan niya tayo ng kautusan. Yung Great Commandment, yung mahalagang kautusan. Na ano yung mahalagang kautusan mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon, ang Panginoong Jesus doon sa Matthew chapter 22 verse 37. Buksan natin kung meron kayong aklat sa Matthew 22 verse 37 to 40. Ano sabi niya dito mga kapatid? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip. At ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. So, amen mga kapatid. Ibigin mo raw ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Yung nasa puso, yung iniibig mo talaga siya katulad ng, di ba, yung iba sa inyo ay, syempre, iba sa atin ay may mga iniirog, o di ba? Ngunit mga kapatid, wala nang higit pa. Pag sa Panginoon tayo nagsasampalataya. Kasi ang Panginoon, siya yung lumikha sa atin. Ngayon, dapat ini-expect ng Panginoon na ibalik natin sa Kanya yung pagtangkilik. Yung pagtangkilik na kinikilala natin siya, na siya yung lumikha, siya yung nagbigay ng buhay, siya yung nagbibigay ng pagpapala, at siya yung lahat-lahat mga kapatid. Kaya siya muna. Unang-una, sabi niyang lahat, unang utos, with all your heart.
with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Diba mga kapatid? So mga kapatid, itong bagay na to, yung unang utos ng Panginoon, yung great commandment na to mga kapatid, alam mo hindi basta-basta ito mga kapatid. Napakahirap nitong isagawa. Diba? Alam niyo na napakahirap nitong isagawa. Minsan siguro ang iba sa inyo pumasok sa simbahan. At kahit araw-araw pang pumapasok sa simbahan at sabihin, Lord, I love you at I offer my life to you, mga ganun. Di ba mga kapatid? Di ba? Pero mga kapatid, ibig bang sabihin nito na sinasabi mo sa iyong mga bibig na mahal mo ang Diyos ay nagngangahulugan lamang na totoo? Yan ba ang nais mong sabihin? At yan ba ang totoo kung ayon sa kalooban ng Diyos? Yan mga kapatid, ang ating pagbubulay-bulayan, ang ating pag-aaralan dito sa ating inspirational message ngayong araw mga kapatid. So habang tayo ay nagpapatuloy, mga kapatid, I invite you na mag-focus, makinig ng maayos at patuloy na bigyan mo ng puwang ang Panginoon sa iyong pag-iisip, sa iyong puso habang ikaw ay nakikinig sa kanyang mga salita. Amen? Hallelujah mga kapatid. So paano mo ibigin ang Diyos? Kasi yun ang pinakanyang utos, ang pinakaunang utos at mahalagang utos mga kapatid. Paano mo ibigin ang Diyos? Sabi ng Panginoon, so paano mo ibigin ang Diyos? Mga kapatid, punta tayo sa 1 John chapter 2 verse 7. Kung meron kayong aklat, 1 John chapter 2 verse 7. Unang Juan chapter 2 verse 7. Ang sabi niya dito, mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. So mga kapatid, punta tayo sa 1 John chapter 2 verse 3. Ano mo raw mga kapatid? Paano mo raw ibigin ang Diyos? Unang-una, loving God is knowing Him. Di ba? So, maibig mo ang Diyos kung kailangan mo nang makilala mo siya. Di ba mga kapatid? Hindi mo pwedeng ibigin ang tao na iyong iniirog kung hindi mo siya kilala. Amen? Hindi mo pa siya na-meet. Hindi mo pa siya natagpuan. Di ba mga kapatid? Kaya naman kadunin ang Panginoon. Iibigin mo ang Panginoon ng buong puso, pag-iisip at kaluluwa at ng iyong lakas kung nakikilala mo siya. Amen? Hallelujah. So, kailangan nating makilala ang Panginoon. Kaya mga kapatid, dito sa unang 1, chapter 2, 1 John chapter 2, verse 3, sabi niya dito, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing siya ay nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Amen? So mga kapatid, unang-una, kung nagbigay ng kautusan ang Panginoon, siya yun mga kapatid. Amen? So alam natin na ang lahat ng mga kautusan ng Panginoon ay napaloob dito. 'Di ba? At kung nabasa natin ang lahat ng napaloob dito, hindi kahit nabasa natin ito, nalalaman natin na siya yun. 'Di ba? Na ang kanyang mga isinulat sa atin ay kanyang mga kautusan at ito ay sa pagiging matuwid. Amen?
na dapat nating sundin. So, ganun natin siya makikilala. Amen, mga kapatid. At hindi lamang, mga kapatid, ang lahat ng nalalaman ng buong aklat na ito ay napapaloob ang lahat ng mga ang pagkakakilanlan tungkol sa Panginoon. Tungkol sa Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa, lumikha ng ating buhay. Kaya kung sinasaliksik natin simula sa Genesis hanggang sa Revelation, mga kapatid, ang aklat na ito, makikilala natin ang Panginoon. Amen? So, unang-una yun, mga kapatid. Loving God is knowing Him. Knowing Him is yung reading, understanding of what is the written word. Amen, mga kapatid? Kaya maraming nagsasabi na sila ay umiibig sa Diyos, pero pag binuksan, ito yung aklat na to, hindi nila mabuksan-buksan. Maraming mga nagsasabing sila ay mga mananampalataya, ngunit at relihiyoso. Ngunit tingnan mo naman, binubuksan ba nila yung aklat na to? At inaalam ba nila yung mga nasusulat dito? Mga kapatid, ang sinasabi dito, kasi mga kapatid, unang-una, pag hindi mo binubuksan ang aklat na ito, hindi mo nalalaman ang mga nasusulat dito, kaya hindi mo alam kung paano mo tuparin ang mga kautusan. Amen? Paano mo matutupad ang mga kautusan kung hindi mo man lang binubuksan? 'Di ba? Kaya mga kapatid, kaya hindi mo pwedeng tuparin ang kautusan nang wala kang basihan. Ganon. Kaya ang sabi nga niya dito, pag hindi mo tinutupad ang kautusan, ikaw ay sinungaling. 'Di ba? Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. 'Di ba, mga kapatid? Ayun. Kailangan kilalanin muna natin ang Panginoon. Kilalanin muna natin siya sa magitan ng pagbabasa, pagsasaliksik, at pagtupad sa kanyang mga kautusan. Yun, makikilala natin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Hallelujah! So mga kapatid, punta tayo sa 1 John chapter 4 verse 7. Ang sinasabi niya dito, mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakikilala sa Diyos. Amen? At ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamagitan niya. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon ay nararapat na mag-ibigan din naman tayo. Sino man ay hindi nakikita kailanman sa Diyos, kung tayo'y nangangagibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Amen? So sabi mga kapatid dito na makikilala daw natin ang Diyos kung tayo ay mga iibigan tayo sa isa't isa. So kailangan raw nating ibigin ang isa't isa, ang bawat isa sa atin. Mga kapwa, di ba mga kapatid? Di ba mga kapatiran? Ibigin mo ang iyong kapwa kasi doon sa pag-ibig na yon na ginagawa mo sa iyong kapwa ay makikilala mo ang Diyos. Kasi bakit sabi niya nga rito, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Di ba? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Hallelujah. So, ganun yan pinapakilala ang kanyang sarili ng Diyos na makikilala raw natin siya kung iibigin natin yung ating mga kapatid. Amen. Hallelujah, mga kapatid.
So pangalawa mga kapatid, ang pangalawang ay paano natin ibigin ang Diyos? Paano natin siya iibigin? Practice the works of righteousness. O isagawa raw natin ang mga gawa ng katuwiran, ang mga mabuting gawa, di ba? Sa ating kapwa. Amen? Kaya nga kung balikan natin yung pangalawang utos, ano yung pangalawang utos? Love your neighbor as you love yourself. Di ba mga kapatid? Ngunit, kaya nga ang sabi ng Panginoon dito, makikilala raw natin siya kung iniibig natin yung ating mga kapatid, ang ating kapwa. Ngayon, sabi niya sa pangalawang utos, love your neighbor as you love yourself. Di ba? Kung iniibig raw natin yung Diyos, gagawa tayo ng matuwid sa ating kapwa. Amen? Punta tayo sa mga kapatid sa 1 John chapter 2 verse 29. Sabi niya dito, kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. Kasi mga kapatid, ang naisabihin sa atin ng Diyos na tayo ay kanyang mga anak, na kung saan pag tayo ay sumusunod sa kanyang mga kautusan, sa kanyang mga commandments, we are born in Him. Amen? Pinanganak raw tayo sa Diyos. Tayo ay kanyang mga anak. Yan ang gusto niyang sabihin mga kapatid. Ito pa, sa John chapter 3. Behold, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y nangangatawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Amen? Hindi siya nakikilala ng sanglibutan ito mga kapatid. Di ba? Kasi bakit hindi siya kinikilala ng sanglibutan? Tayo lang na mga kumikilala sa Diyos ang kanyang kinikilala. Tayo ay kanyang tinuturing na kanyang mga anak. Di ba mga kapatid? Gusto mo bang tawagin kang anak ng Diyos? Di ba? Sige, sabihin mo mga kapatid, anak ako ng Diyos. Di ba? Anak ako ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, ganyan tayo iniibig ng Diyos. Tinuturing niya tayo na kanyang mga anak. At kung tayo ay umiibig sa ating mga kapatiran at gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, tayo ay tinuturing ng Diyos na kanyang mga anak. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Punta tayo sa chapter 7 mga kapatid. Ang sabi niya rito, mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Amen? So, alam mo mga kapatid, the Lord loves righteousness. Amen? Kaya nga sabi niya rito, little children, tinuturing tayo ng Diyos na tayo ay kanyang mga mumunting anak. Yan. Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as He is righteous. Kasi matuwid ang Diyos eh. Di ba? At kung tayo ay tinuturing niya na kanyang mga anak, tayo ay matuwid. Gumagawa ng katuwiran sa ating kapwa, gumagawa ng katuwiran sa ating mga kapatiran. Amen? Gumagawa ng mabuti sa ating mga kapatid. Amen? At sa John chapter 3 verse 7 chapter 3 verse 13, sabi niya rito mga kapatid, huwag kayong magtaka mga kapatid. Kung kayo'y kinapuputan ng sanglibutan,
Nalalaman natin tayo'y nangaglipat na sa buhay mula sa kamatayan sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Ay, di ba? Di ba mga kapatid? Ganyan ang nais ng Diyos, na kung tayo ay umiibig sa ating mga kapwa, nakikilala natin ang Diyos. At kung nakikilala natin ang Diyos, tayo ay tinuturing niya na kanyang mga anak. At dahil nga tayo ay kanyang mga anak, tayo ay gumagawa ng katuwiran sa ating kapwa, na tulad ng Diyos na gumagawa rin ng katuwiran. Di ba nga, ano bang ginawa ni Jesus dito sa mundo? Nung bumaba si Jesus dito at nakinahan sa mga mahihirap, sa mga kapuspalad. Itinuro niya yung mga kautusan na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Di ba? Kaya, ang sabi naman niya rito, sapagkat kung sino ang umiibig sa kanyang mga kapatid, siya ay nalipat na siya mula sa kamatayan papunta sa buhay. Buhay ka na, mga kapatid. Yan ang sinasabi niya, na tayo ay mayroon ng buhay sa Diyos. Di ba? Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Mga kapatid, di ba? Patay tayo raw sa pananampalataya kung hindi tayo umiibig sa mga kapatid. At yan ay ayaw ng Lord. Kaya nga tinuturo niya sa atin eh. Di ba? Ayaw mo bang umibig sa iyong kapatid? Ayaw mo bang ibigin ang iyong kapwa? Di ba? Mga kapatid, ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, ang naisabihin ng Panginoon na kung saan makikilala natin siya ay kung iniibig natin ang ating kapwa. Kaya nga, punta tayo sa 1 John chapter 4, verse 7. Sabi niya dito, Beloved, mga iniibig, let us love one another, for love is of God. And everyone who loves is born of God and knows God. Diba? Kilala mo raw ang Diyos kung ikaw ay umiibig sa bawat isa. He who does not love does not know God, for God is love. Amen? In this, the love of God was manifested towards us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him, upang tayo ay mamuhay raw sa Kanya. Pinadala niya ang Kanyang bugtong na anak. In this love, sa pamagitan ng Kanyang bugtong na anak na Kanyang ipinadala, makikilala natin siya upang tayo ay mamuhay sa pamamagitan ni Jesus na Kanyang anak. In this is love, not that we love God, but that He loves us and He sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Amen? So mga kapatid, kung iniibig daw tayo ng Diyos, kailangan daw, nararapat lamang. We also ought, nararapat lamang na ibigin natin ang bawat isa. Amen? Amen mga kapatid? Kaya naman, iniibig mo ba ang iyong kapwa? Iniibig mo ba ang iyong kapatid? Kaya punta tayo sa Romans chapter 8. Balik natin doon kung anong pinag-aralan natin. Romans chapter 13 verse 8 mga kapatid. Ano sinasabi sa Romans chapter 13 verse 8?
Paano mo raw ibigin ang iyong kapwa? Sabi niya, huwag kang magkautang ng ano pa man. Di ba? Eh, pag dumating yung kapitbahay mo, sabi niya, Mari, pautang naman. Di ba? Eh, kaso, Mari, pasensya ka na, talagang walang-wala. Ito na lang talaga yun. Pero sige, bigay ko na lang sa'yo. Di ba? Ganon, mga kapatid. So, wag mo nang ipautang, ibigay mo na lang. Di ba, mga kapatid? So, yun ang dapat na gawin mo. Kasi yun ang turo ng Panginoon, yan ang utos niya. Huwag kang magkautang ng ano pa man sa kanino man. Maliban na sa mga ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakakaganap ng kautusan. Amen? Sapagkat ito, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung mayroon pang ibang utos ay nauuwi sa salitang ito sa makatuwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, ganun mga kapatid, tinutupad raw natin ang mga kautusan. Di ba? Nang sinasabi ni Jesus, huwag kang magnakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang huwag mong agawin yung mga pag-aari ng iyong mga kapitbahay. Di ba? So, pinaiksi ni Jesus yung salitang, ang 10 utos, ginawa lang niyang 2. In fact, mga kapatid, ang katotohanan, kung naunawaan mo ang bagay na to, ang sinasabi niya ay kung paano mo iibigin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, ay yun ay nagpapatunay lamang na iniibig mo rin ang Diyos. Kasi hindi mo kayang ibigin ang Diyos kung hindi mo ginagawa yun sa iyong kapwa. Di ba? Ay, sabi nga niya dito, sige, punta tayo sa mga kapatid, punta tayo sa Matthew chapter 7, verse 12. Sabi niya rito, kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. So mga kapatid, kung ano yung nais mong gawin sa inyo ng ibang tao, dapat gawin mo rin sa kanila. Diba? Do unto others what you want others to do unto you. Amen? So yun mga kapatid, yung kautusan. Yung love your neighbor as you love yourself. Amen? Kaya sa totoo lang mga kapatid, kung nais mong maging mabuti ang iyong buhay, hindi dahil iniibig mo ang iyong sarili. Di ba? Baliktad. Kasi ang karamihan sa mga friends mo, sa mga kaibigan mo na kita mo doon sa Facebook at post ng kanilang mga sariling mga buhay, kung paano sila namumuhay, sabihin nila na love yourself. Di ba mga kapatid? Love yourself. Kaya pinapakain nila ng masasarap yung kanilang sarili, kinukuskusan nila at punta sila sa yung sa parlor o sa salon. Pinapamper talaga nilang kanilang sarili. Bakasyon sila ng todo-todo. Diba? Kasi love yourself eh. Diba mga kapatid? Pero mga kapatid, ano ang sabi ng Lord? Love your neighbor as you love yourself. At sabi niya dito sa Matthew chapter 7 verse 12, gawin mo sa iba ang nais rin nilang gawin sa iyo. So mga kapatid, nangangahulugan lamang yun mga kapatid na kung iniibig mo ang iyong sarili, dapat hindi mo inuuna ang iyong sarili. Di ba? Dapat inuuna mo yung pag-ibig sa kapatid mo, sa kapatiran mo, sa iyong mga kapitbahay, sa iyong mga kaaway. Kasi bakit mga kapatid? Alalahanin mo ito mga kapatid.
kung ano yung ginawa mong mabuti sa iyong kapwa, sa iyong kaaway, sa iyong kapatiran, babalik sa'yo. Di ba? Ayan, yan ang sinasabi niya dito mga kapatid. Gawin niyo sa iba ang nais niyang gawin nila sa'yo. Kaya babalik sa'yo yung kabutihang ginawa mo sa iyong kapwa. Pero kung masama ang iyong ginawa sa kapwa, hindi ka na pag-aari ng Diyos. Sinasabi ng hindi ka anak ng Diyos at hindi ka makakatanggap ng pagpapala. Imbis na pagpapala ang babalik sa iyo, kabaliktaran. 'Di ba mga kapatid? Naunawaan natin kung ano yung nais mangyari ng Diyos. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen. Naunawaan natin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, paalala ko lang sa ating mga kapatid, dyan sa Payatas, dyan sa ating misyon, may nakarating na balita kay Brother Glenn na mayroong pagkakabahabahagi dyan sa ating grupo sa ating misyon dyan sa Payatas. At mga kapatid, ang lagi kong paalala sa inyo at iwanan ko yung aral sa inyo na kung saan ang pagkakabahabahagi, ang pag-aaway-away ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang pagkakabahabahagi, ang pag-aaway-away ay galing sa kaaway ng Diyos, sa dyablo. At kung anuman ang dahilan ng mga pagkakaaway-away, hindi nangangahulugan yon na matuwid yung isa, tama yung isa, at pinaglalaban niya yung kanyang katuwiran. Hindi, mga kapatid. 'Di ba? Kasi kung nalalaman mo na ang pag-ibig ay sa Diyos, dapat mayroon ka ng tinatawag na pagpipigil na imbis na sa galit mo ay aawayin mo yung iyong kapatid, ay mapipigilan ka na dahil nakikilala mo na ang Diyos, naunawaan mo na ang nais mangyari ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, paalala lang sa inyo dyan sa ating misyon sa Payatas na makipagbati sa iyong kapatiran. Amen? At patuloy na makinig ng mga salita ng Panginoon. Yan ay aking pagpapaalala sa inyo mga kapatid. At kahit sa Biblia mga kapatid, kahit si Apostol Pablo nangangaral din sa dito sa 1 Corinthians, kung mababasa ninyo, may nag-away-away din ng mga magkapatiran dun sa church sa Corinto. Kaya mga kapatid, hindi ito ordinaryo. Hindi nangangahulugan na kung tayo ay dumadalo sa gawain ng Diyos, maiwasan yung mga pagkaaway-away. Hindi. Normal lang yun sa mga pagkaaway-away. Pero ang kailangan mangyari natin mga kapatid, dahil natatanggap natin, naunawaan natin ang salita ng Diyos, tayo ay manumbalik, magpapasakop sa salita ng Diyos. Amen? Makipagbati sa ating mga kaaway, sa ating kapatiran. Amen? Hallelujah. Upang tayo ay ibigin ng Diyos. Hallelujah. Tingnan mo nga dito mga kapatid. Kasi may sinasabi dito sa 1 John chapter 3, verse 17. Ang sinasabi niya rito mga kapatid, datapwat ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at do'y pagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Diba? Mga kapatid, hindi mananahan ang pag-ibig ng Diyos kung mayroong kang puot sa iyong kapwa. Hindi ka makakatanggap ng pagpapala galing sa Panginoon. Kasi yan ang sinasabi niya,
hindi mo matatanggap ang kanyang biyaya. Kasi mayroon kang kinikimkim na galit sa iyong kapwa, sa iyong kapatiran. Di ba? Kaya mga kapatid, paalala, makipag-ayos sa inyong kapatid dyan sa ating grupo, sa ating misyon dyan sa Payatas. Amen? Hallelujah mga kapatid. Naunawaan natin? Amen? Hallelujah mga kapatid. So mga kapatid, I hope na mayroon kayong naunawaan at nawa ay patuloy na mamuhay kayo ng sumusunod sa ayon sa kautusan ng Panginoon, ayon sa mga aral na ating binabahagi sa inyo, at patuloy dalangin ko na patuloy kayong lumago sa ating mga salitang binabahagi sa inyo at lumago sa pag-aaral sa salita ng Diyos at sa pagkilala sa Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Upang patuloy niyong malasap ang biyaya, ang mga pagpapala na galing sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah mga kapatid. So, mga kapatid, tayo ay patuloy na yumuko sa panalangin at ibigay natin sa Panginoon bigyan natin ng puwang ang Panginoon sa ating puso, sa ating mga pag-iisip. At tayo ay maglagay sa katahimikan. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo, humihiling, Father God, na dinggin mo ang aming mga pagsamo sa araw na ito. At kami po ay humihiling sa iyo, nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, na patuloy mong bigyan ng kapatawaran ng aming mga pagkakasala, ang aming mga kakulangan at kahinaan. Kami, Panginoon, ay humihiling sa iyo na patuloy mong samahan ang aming gawain, ang aming misyon dyan sa Payatas, Panginoon. At dalangin namin, Father God, na gabayan, pag-ingatan mo kami sa aming mga gawain dyan, sa aming araw-araw na pamumuhay, at sa pangunguna ni Sister Joanne at ni Brother Ben, Panginoon. Pagpalain mo sila ng kalakasan sa araw-araw, gayon din sa aming mga kapatiran. Pagpalain mo ng kalusugan, Father God, at ilayo mo sila sa anumang gawa ng masama. Ilayo mo sila sa anumang trahedya, sa anumang karahasan, Panginoon, sa araw-araw nilang pamumuhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang gawa ng kanilang mga kamay, at lahat ng kanilang mga nagkukuhanan ng pang-araw-araw na pamumuhay, Father God. Pagpalain mo sila, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na bigyan mo sila ng kaalaman kapag lago sa espiritual na kanilang buhay, Panginoon, at maunawaan nila yung mga kanilang aral na tinanggap galing sa iyo, na ibigin nila ang kanilang kapwa na gaya ng kanilang sarili. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming misyon yan sa Payatas, at dalangin namin pagkaloob mo, Panginoon, lahat ng aming mga pangailangan para sa lugar ng dyan sa aming misyon, Father God, sa Payatas. Patuloy kong hinihiling, Panginoon, na palaguin mo ang kanilang mga espiritual na pamumuhay at magpadala ka ng mga manggagawa, Panginoon, sa aming mga misyon dyan sa Payatas. Thank you, Father God in heaven. At mga kapatid, patuloy akong nag-iwan ng basbas sa inyo, mga kapatid. Patuloy tayong yumuko. Ibasahin ko sa inyo ang sabi ng Panginoon doon sa Numbers chapter 6. Mga kapatid, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you His peace. Amen, amen, at amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Maraming salamat mga kapatid. At patuloy akong mag-iwan ng mensahe sa inyo na lagi tayong magalak, magpuri at magpasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat lagi nating kasama ang Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless you all mga kapatid.